nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chao Shanghao at Ho Chaki sa mga nakikinig at nanonood po dito sa DWBL 1242 AM band. At ito po ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ngayong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 17, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9 o'clock in the morning. Maganda umaga. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan ay pinag-uusapan natin ang mahalagang issue, mga kwento at planos para sa ating bansa. Ngayon araw ay isang mahalagang na bahagi ng medical issue ang ating kikilalanin. Ang mga hindi madalas makita. Ito mga medical professional na hindi natin madalas makita pero lagi naroroon sa pinakamapangani na sandali sa loob ng operating room. Sila ang mga tagapagbantay ng buhay habang ang pasyente ay nasa ilalim ng operasyon. Tahimik man sa likuran pero malaki ang kanilang responsibilidad mula sa pagpakalma sa kaba hanggang sa pagtitiyak na ligtas at maayos ang kondisyon ng katawan habang naka-anesthesia. Sabay-sabay nating kilalanin at unawain ang malagang tungkulin, sakripisyo at kahalagahan ng isang anesthesiologist. Makakasama natin ngayong umaga si Dr. Ann-Rachel Lasquite. Magandang umaga po, Doktora! Magandang umaga. Magandang umaga po. Yes po, Doktora. Thank you po sa pagtanggap po sa invitation ko po para mapag-usapan po natin. Kasi itong dito sa larangan po ninyo, ito ang kadalasan hindi alam ng pasyente o sabihin natin relatives ng pasyente. Nagugulat na lang sila kapag sila'y magsisettle ng bill. So, siyempre, nandun na lahat ng yung hospital bill and then nandun mga sama rin kung sino-sino mga doktor nila. Pero pagdating po sa inyo, karamihan hindi nila alam. So, para sa kalaman ng publiko, ano ang trabaho ng isang anesthesiologist? Ang anesthesiologist ay isang espesyalistang doktor na responsable sa pagbibigay ng anesthesia. Ito ang gamot na ginagamit para mawalan ng pakiramdam ang isang pasyente sa panahon ng operasyon. Pero hindi lang po ito tungkol sa pagpapatulog. Nagsisiguro rin kami na ligtas, komportable at stable ang pasyente bago, habang at pagkatapos ng operasyon. So, ano ang pagkakaiba ng anesthesiologist sa ibang doktor na nasa operating room? Habang ang surgeon ay nakatutok sa mismong operasyon, kami po naman ang mga anesthesiologist ang nagbabantay sa buong katawan ng pasyente. Sa puso, baga, presyon ng dugo at oxygen ng katawan. Kami yung mga tinatawag na silent guardian sa operating room. Sa bawat tibok ng puso at hininga, kami yung nagmo-monitor. So, pero kapag ka nasa operating room o sabihin natin sa procedure, like katulad po ng endoscopy, colonoscopy, kadalasan kayo po ang nauna kaysa doon sa doktor na yung gagawa ng procedure o yung mag-o-opera. Yes po. Kami po yung madalas na una kasi pinaghahandaan pa po namin lahat, saka nag-i-interview pa po sa pasyente para alam namin yung tamang anesthesia na technique na gagawin para sa pasyente. Pero dito po kasi kanina nabanggit ko, kasi kadalasan
hindi nila alam na kung sino yung mag-handle sa kanila. O kaya naman, let's say, pagka the case of Dr. Joseban, nagtatanong siya sa akin, sinong gusto mo magiging anesthesiologist? So, sa natural, ikaw ang sasabihin ko, ikaw ang gusto namin. Pero what if sa ibang pasyente, paano nila nalalaman o sa ngayon po ba, before the procedure, kinakausap ba ninyo muna, tinatawagan nyo muna ang pasyente before the day ng procedure? Usually po, pag naka-admit, dinadalaw po ng anesthesiologist yung pasyente. So first, tinatanong po ng surgeon o kaya kung sino pong gagawa ng procedure, kung may kilala po yung pasyente na anesthesiologist, kung sino po yung choice niya, kasi yun po yung sasabihin ng patient. Kung wala naman pong kilala yung pasyente na anesthesiologist, ang nagre-recommend po kung sino yung gagawa ng procedure. Ano po ang doktora, ano ang nagtulak o naging inspirasyon nyo para piliin na itong profession maging anesthesiologist? Bakit di mo pinili maging OB-GYN o maging pediatrician o surgeon? Bakit ito ang napili po ninyo? Nagsimula lang ito sa paghanga sa mga nasa likod lang ng tagumpay ng mga operasyon. Hindi pa laging nakikita pero mahalaga. Nakita ko kung paano yung anesthesiologist, tahimik lang pero critical yung papel sa buhay ng isang pasyente. Gusto ko maging bahagi ng ganong klase lang. May lalim pero hindi napapansin, pero tunay na mahalaga. Oo, kasi yung napili mo, mas hindi kayo napapansin. Kumbaga nasa OR na lang, o nandun sa procedure room, saka lang pagkahiga nila habang hindi pa sila nananockdown, doon lang kayo nakikita. Minsan, mas hindi pa kayo nakikilala kasi syempre naka-face mask. Kaya sabi ko, itong pinili po ninyo, ito nakasalba din ang buhay ng isang pasyente. Kasi nasa kamay mo pa rin yun, di ba? Yes po. Oo. Sa mga nakikinig at sa mga nanonood, ano ang mga kinakailangan pag-aaral at training para maging isang lisensyadong anesthesiologist, lalo na sa yung mga hindi pa alam anong kukunin nila specialty? Una, kailangan po ng pre-med course. So choice po nyo kung nursing, medtech, bio, pharmacy. Tapos po nun, kukuha ng Doctor of Medicine. So mga 4 years po yun. Pagkatapos ng med school, dadaan ka ng 1 taong internship. Saka kukuha ng board exam para maging isang lisensyadong doktor. Mula doon, kailangan mo pang mag-training ng 3 hanggang 4 na taon para sa anesthesia residency program sa iba-ibang hospital available po sa atin. At yung iba naman, pagka-graduate ng anesthesiology residency, 3 board exam pa ulit yun, written, oral, at practical. Kukuha ulit ng additional subspecialty tulad ng cardiovascular, pediatric, pain medicine, tapos additional board exam ulit para maging subspecialist na anesthesiologist. Wow, ang daming board exam Yes po. All throughout, doktora, from the pre-med hanggang sa nagtapos po kayo, ilang years lahat yun? Siguro mula pre-med, siguro abot din po ng mga 10 taon. Ay, hindi, more than. Kung isasama yung medicine hanggang sa subspecialty, 10 taon. Additional sa pre-med, mga 14 to 15 years. Mga 14 to 15 years. Yes. Oo, kasi alam mo, doktora, si mami ko, kasi meron ako isang pamangkin, ang inano niya, cardiologist. Sabi ng mami ko, bakit walang katapusan ng graduation mo? Kasi from elementary, high school, college. Tapos pagdating sa dito sa pre-med niya, sabi niya, bakit walang tigil yung pagka-graduate mo?
kailan ka ba magpa-practice? Kaya tawa ng mami ko. At every time, graduation na naman. Opo, tuloy-tuloy na pag-aaral. At kahit natapos na po lahat yan, hindi pa rin tumitigil ang pag-aaral at training. Oo, kasi kailangan din yung maging updated. Yes po. Ano ang mga katangian ang mahalaga sa isang nagnanais pumasok dito sa larangan po ninyo? Ang mahalaga ang pagiging alerto, kalmado lagi, kahit na matindi na ang pressure, at may malalim na pag-unawa sa physiology ng katawan ng tao. Kailangan mo rin may puso para sa teamwork dahil hindi mo ito magagawa na mag-isa. At higit sa lahat, kailangan mo ng malasakit kasi bawat pasyente, buhay ang nakasalalay. So po, tama po yun. Yun talaga naramdaman ko kay Doktora. Ano ang mga unang hakbang na ginagawa po ninyo bago magsimula ang isang operation? Una, ang pre-operative assessment na tinatawag namin. Yun yung sinasabi niyo po na dinadalaw namin yung mga pasyente bago yung procedure. Kung naka-admit yung pasyente, pupuntahan namin sa kwarto, or kung mga OPD procedures para sa endoscopy na minsan walk-in tapos nandun na, bago pa magsimula lahat kaya nauuna kami, kinakausap namin ang pasyente. So doon namin kukunin yung medical history, allergy, at gumagawa ng mabilisan na physical exam. Mula doon kami nagpaplano kung anong uri ng anesthesia ang ligtas at okay para sa kanya. Kasama rin namin doon ang pag-aayos sa mga gamot, mga equipment, at ang pagtiyak na ready lahat sa team. Surgeons, nurses, mga tech, lahat yun. Binabantayan namin. Oo. Gaano kahalaga ang pakikipugnayan ninyo sa surgeon at sa iba pang medical team, lalo na sa mga nurses, yun na siyempre mag-a-assist. So dito po sa inyo, kailangan talaga marami kayong nakikilala mga surgeon, di ba? Kasi sila ang pipili kung sino magiging partner nila. Yes po. Napakahalaga po niyan kasi ang tiwala at komunikasyon ang susi sa tagumpay ng operasyon. Dito umiikot ang trabaho ng lahat, walang iisang bida. So bawat miyembro ng team ay may papel. Ang anesthesiologist, ang parang conductor at orkestra ng katawan, habang ang surgeon ang pangunahing instrumento. Tapos nandyan din ang mga nurses na nagme-make sure na lahat ng mga kailangan ready. So kailangan tugma ang bawat kilos ng lahat. So nandun dapat ang trust sa buong team. Oo, kailangan yung trust. Hindi lang after that, pag nakita ng doktor, kung siyempre, pag let's say, nung unang, di po kayo nahirapan, right after nung nag-graduate ka, yung ano experience mo doon sa unang pasyente mo, yung ikaw na mismo yung talagang nag-handle na. Nandun pa rin yung kaba at syempre dasal. Pero pag nandoon, pag nakaharap ka na sa pasyente, lahat ng mga nararamdaman mo yun, kailangan isang tabi. Katabi lahat. Kasi dapat wala kang emotion na nararamdaman, talagang focus lang sa dapat mong gawin sa monitoring ng patient at sisiguraduhin na walang mali. Kasi kahit na isang mali lang, pwedeng buhay ng tao ang katapat mo. Oo. Ano naman ang klase, ito hindi ko alam to kasi noong time nung siyempre ang na-experience ko, yung nanganak ako, yung kailangan ng anesthesia, tapos dito sa endoscopy, colondoscopy, kailangan anesthesia. Pero ito naman ang tanong, ano naman ang klase anesthesia? Paano po kayo pumipili ng nararapat para sa pasyente? Kasi kung kami ang pasyente, siyempre hindi kami nagtatanong kasi hindi naman namin alam yan. Yes po. May tatlong pangunahing uri ang ang anesthesia para sa pasyente. Yung isa ay general anesthesia. Ito yung tulog ang pasyente. Wala siyang naaalala, walang nararamdaman. Tapos yung isa po yung regional anesthesia, parang yung sa mga nanganganak na CS, isang bahagi lang ng katawan ang walang pakiramdam.
So yun yung sinasabing spinal anesthesia or epidural. Ngayon, ano na rin, meron na rin tayo mga regional anesthesia na isang bahagi lang ng katawan na parang yung kamay lang yung walang pakiramdam o kaya may isang part lang na sa may tiyan. Yung pangatlo naman is yung local anesthesia. Yung maliit na area lang ang walang pakiramdam tulad sa mga minor procedure, yung mga parang sa dentistry, yung isang ipin lang yung mamamanhid. Or kunyari may aalisin na maliit na bukol, yung part na yun lang ang walang pakiramdam. So ang pagpili ay base sa uri ng operasyon, kondisyon ng pasyente, allergies, at personal na medical na kasaysayan ng pasyente. Kahit na okay ang regional anesthesia para sa isang pasyente, kung masyadong kabado, nagpapanik, dun nagsasuggest ang anesthesiologist na patulugin na lang kasi ang importante, komportable at safe lahat. Pero doktora, sinasabi po nila, yung sinasabi, let's say sa mga mag-undergo ng CS, yung mga anak, yung kumbaga na dito sa may spinal, sabi daw nila mas delikado daw ba kung sa spinal compare sa general? Para sa anesthesiologist, basta tama naman yung ginagawa, saka trained naman yung gumagawa, safe lahat yun. May mga risk na tinitingnan kaya nire-review ng anesthesiologist lahat sa chart, saka nag-i-interview. Kasi may mga condition ang pasyente na hindi pwede ang regional. Katulad ng kung may mga iniinom na pampalabdaw ng dugo ang pasyente. Yung tinitingnan namin yung bleeding parameters. Kung okay naman, yan gagawin yung spinal. Kung sakaling meron naman mga iba na hindi akma ang general anesthesia, na mas maganda ang regional sa isang pasyente. Kunyari may matinding pneumonia, ayaw natin madamay na yun lang sa operasyon, tapos yung ooperahan sa paa lang naman, yun, mas safe ang regional dun sa pasyente basta walang mga pampalabnaw ng dugo. Kaya tinitingnan din pati laboratories. So yung kung anong mas safe, general, regional, depende talaga sa pasyente yun. So paano po ninyo natitiyak na ligtas at komportable ang pasyente bago, habang at pagkatapos ng anesthesia? Bago ang operasyon, kinakausap namin mga pasyente. So sinasagot namin yung mga tanong nila para unang-una mabawasan ng takot. Sa panahon ng operasyon, tuloy-tuloy ang monitoring. Minuminuto, segundo. Pagkatapos sa recovery room, patuloy namin na sinusubaybayan hanggang maging stable sila. Lahat ito para sa kaligtasan nila. Anong magiging resulta kung nagkamali sa pagturok ng anesthesia sa isang pasyente? Ito yun. Yun yung maaring humantong sa seryosong komplikasyon. Kabilang ang problema sa paghinga, mababang presyon ng dugo, at matinding cardiac arrest or hanggang sa kamatayan. Pwede mangyari yan. Kaya napakahalaga ng tamang pagsusuri, tamang dosage ng gamot, at tuloy-tuloy na monitoring sa pasyente. Focus talaga. Kailangan talaga focus kayo. So ito, I'm sure, meron kang mga pasyente na talaga binabantayan mo. Pero ano ang pinakamatinding karanasan hindi nyo malilimutan bilang isang anesthesiologist, lalo na kapag nakita po ninyo yung mga pasyente nasa ICU o nasa CCU, na nandun kayo, nakatutok, o kaya siyempre nasa iyo, gusto mo makapag-recover yung pasyente. Yes po. Hindi ko makakalimutan, merong isang critical na pasyente na halos wala nang may gustong mag-opera sa kanya kasi delikado na, sobrang critical. Kung sakaling ooperahan, talagang di natin masasabi kung ano yung outcome. Tapos ang BP niya, halos hindi mo na makakapa yung tibok ng puso, bagsak talaga, mga 30-10.
Pero ano pa rin, nakiusap yung pamilya, saka yung pasyente na bigyan siya ng chance. Kasi kung hindi ooperahan, siguro na ilang minuto na lang, wala na rin. Ayun, Oh. ginawa namin yun, inoperahan namin siya. Todong pagbabantay sa recovery, pero ang pinakamasaya diyan, nakauwi siya. Nakauwi siya sa Mm. pamilya niya, nakangiti at happy. Yun yung hindi ko makakalimutan, na hanggang ngayon nakakausap ko pa rin yung pasyente. Itong Ilang pasyente, ilang taon na, doktora? 84. 84. Wow, talaga. Pero mismo, yung pasyente mismo ang nakiusap sa inyo na bigyan siya pa ng pakakataon na kumbaga lalaban. Yes po. Kaya importante din sa pasyente na talagang ready siya sa kahit na anong procedure kasi importante din yung will to live ng pasyente. Hmm. Kaya dapat importante sa anesthesia yung makakausap mo na handang-handa siya. Kasi iba rin ang outcome kung sakaling ayaw ng isang pasyente na magpa-opera pa, hindi pa siya handa, nandun pa yung takot, iba rin ang outcome. Kaya dapat Ah, naka-mindset din yung pasyente na ready to recover at ready to fight. oo. Kaya Paano teamwork po lahat ito naman ninyo kasama pasyente. pinapanatili ang focus at present of mind lalo na kung sabay-sabay ang mga operasyon mo sa isang araw? Una-una, disiplina sa sarili, tapos laging kalmado at yung tinatawag na mindfulness. So bago pumasok sa operating room o kaya sa isang room for procedures, sa endoscopy, o kaya sa kwarto ng isang pasyente, naka-prepare na agad yung utak mo na matindi ang responsibilidad mo. So kapag nasa OR ka, ang iniisip mo lang yung kasalukuyang pasyente, hindi mo iniisip yung iba. Walang ibang mga distraction. Kasi isa lang ang buhay na hawak natin bawat oras, kaya buong atensyon kailangan. Doktora, itong course, itong pinili mo, pagiging anesthesiologist, ito ay masasabi natin na anytime o biglang kayo ipapatawag, may emergency na kailangan yun yung tumakbo ka agad doon sa ospital. Yes po, pag may mga emergency, yan na po yung mga call of duty na kailangan tumakbo ka agad. So, ready lang anytime. So, kahit na nasa labas ka ng hospital, naka-mindset ka, tanduin yung disiplina na yun, laging nasa right state of mind. Mm. And then, ano naman ang pakiramdam po ninyo kapag ka matagumpay, katulad na banggit nyo kanina, isang critical na surgery, at alam nyo ninyo na ito ay naging bahagi ng tagumpay din, siyempre, aside syempre wala sa ating Panginoon, second na sa kamay ng mga doktor. And then yung critical na pasyente, nakita natin na ngayon naging normal lang. At tapos like this, pero tayo isa na magkasama tayo na nakatutok at talaga nung hindi pa kayo pumasok na mag-handle sa kaso niya, ay nako, lahat kami nag-iyakan na. Ay nung time pumasok na po kayo, yung naramdaman ng pasyente, yung yung pagbantay mo, yung pag-explain, yun ang gusto ng isang pasyente. Ang gusto ng pasyente na i-explain what is happening to him. Ano bang ginagawa? Ano ba yung mga nakasaksak sa kanya? Yun ang isang kinakailangan ng isang pasyente. So ito po ay talagang ginagawa po ninyo sa lahat ng pasyente. Yes po, sa lahat po. Kasi lahat tayo magiging pasyente at kung ikaw yung pasyente mismo, ganun din po yung gusto niyo eh. I-explain lahat sa inyo. Kasi 'pag maintindihan niyo kung ano yung ginagawa sa inyo, number one yung takot mawawala lahat 'yan. Mm. At least yung communication niyo kasama yung pasyente, and nandiyan present siya. Kung ano yung nararamdaman ng pasyente, ayun, magagawan ng paraan ng doktor na humahawak sa kanya.
So yun yung importante, yung communication. Kaya dapat may explain lahat at maintindihan ng pasyente. Ayun sa ano, ay di ko pala natanong sa doktora. Yung let's say tomorrow ang procedure, ano ang dapat iwasan o dapat o kumbaga bawal? So what time sila dapat mag-ano na, hindi na pwede kumain o pati pag-inom ng tubig, ito po ba ay bawal? Ano ang kasi ito kadalasan, hindi alam eh. So ano ba kadalasan before? Let's say sabihin, alam niya ang procedure is tomorrow. So para sa mga kadalasan yung mga bantay eh, yung mga nag-aalaga. So alam nila ano ba dapat mga bawal na ibigay sa pasyente kung alam nila na meron na nakaschedule na operation. Ano na lang po, sasabihin ko yung mga general na mga bawal Yes, general. ibigay sa mga adult. Bawal kumain saka uminom ng tubig. Siguro, lalo na sa food intake, 8 hours bago yung At procedure. 8 hours. Oo. 8 hours. Kasi kailangan walang laman yung tiyan kapag magpapatulog sa isang pasyente. Ang delikado kasi nun, kung sakaling papatulugin yung pasyente, may laman yung tiyan, relax lahat ng muscles, yung laman ng tiyan pwedeng pumunta sa baga habang nakahiga. So, delikado talaga yun. Kaya sinisiguro namin at paulit-ulit na tinatanong, kaya nakukulitan yung iba kung kumain ba bago operasyon. So at least 8 hours para siguradong walang laman yung tiyan. Tapos sa lahat ng procedure, kung elective, sa mga naninigarilyo, mas maganda sana at minimum 2 weeks walang sigarilyo bago procedure. Kasi ano yan, yung mga naninigarilyo, pag pinapatulog, sobrang malaway. So yan yung mga sinasabihan namin. Tapos kung sakaling meron kayong mga maintenance na gamot, lalo na yung mga pampalabnaw ng dugo, sabihin nyo kaagad sa doktor nyo para may schedule. Kasi hindi basta-basta ang operasyon. Yung mga ibang gamot kailangan ma-wash out pa sa system, lalo na yung mga pampalabnaw ng gamot. Yung iba 24 hours, yung iba kailangan ihinto ng 2 days, yung iba 7 days para kung nag-opera, hindi tayo masyadong bloody. Yun yung mga kailangan bantayan at tinatanong namin bago operasyon. And then after the operation naman, ano naman kapag from operating room to recovery and then doon na sa kwarto niya, ano naman ang wag munang gawin ng mga bantay? Unang-una, ganun pa rin po, wag munang papakainin hanggang sa gising na gising yung pasyente. Kasi minsan, sa sobrang tagal ng fasting, paggising ng pasyente, ang una niyang naiisip pagkain. So, hihingi siya ng pagkain, inumin, kahit na antok-antok pa. So, kung sakaling bibigyan ka agad siya ng pagkain o inumin, pwedeng ma-choke din siya doon kasi hindi pa niya kayang lumunok on his own. Kaya dapat i-make sure na yung talagang gising na gising, nakakausap, nagsasalita, bago pwedeng bigyan. So yun yung mga kailangan bantayan ng mga relatives, mga kasama ng pasyente. And then doktor, yung paggamit yung paglagay ng unan, pwede na ba pagka nasa kwarto na? Depende sa type ng anesthesia. Kung sakaling mga sedation o kaya yung pinatulog, pwedeng may unan o pwedeng pataasin yung sa may likod, ulo, okay lang yun. Yung mga regional anesthesia na parang spinal, epidural, yun yung inoorasan na mga usually 6 hours naka-flat on bed. Na walang masyadong mataas sa unan. Dahil ano yun eh, yung anesthesia kailangan mag-wear off pa na naka-level. Kung masyadong nakataas yung bed, pwedeng mahilo yung pasyente. Yun lang yung Paano malalaman nila na okay na yung pasyente? Kapag general anesthesia o sedation, okay na yung pasyente pag yung mga vital signs, balik sa baseline niya, gising na gising, nagsasalita, walang nararamdaman na sakit.
Sa regional anesthesia naman, ang binabantayan do'n nagagalaw na yung parte ng katawan na previously manhid, saka besides nakakagalaw na, bumalik na yung pantay na pakiramdam ng dalawang paa. Mm. And then sa doktora, doon sa mga nagpapa-endoscopy o either upper, lower o colonoscopy, lagi natin ina-advise na wag, let's say yung mga nagmamaneho, siya mismo yung pasyente, siya mismo yung driver, na kadalasan, di ba, sinasabihan natin na wag muna sila magmaneho after ng procedure kasi natin after sa recovery. Ito ay talaga pinagbabawal pa rin ninyo. Yes po. Lahat ng mga pinatulog, delikado ang pagmamaneho. Kaya nga sinasabi natin sa lahat, wag magdadrive ng lasing. Mas matindi pa kung pinatulog na anesthesia tapos yung mga OPD procedures lang. Kasi kahit na okay na, nagsasalita, naglalakad, mahirap labanan, kunyari medyo relax na relax ang feeling at may konting antok. Kaya wag magdadrive, delikado para sa lahat. Kaya yan yung una namin tinatanong din, kung nagmamaneho ba, ay na lang kayo, kuha kayo ng ibang mode of transport. Wag magdadrive. Ito applicable sa general anesthesia? Sa mga sedation, pero generally sa lahat ng mga nag-undergo ng anesthesia. Better wag na. Pati sa local, sa minor surgery o hindi sila kasama? Sa local, depende kung kung anong parte ng katawan, pero kung sakaling nakaka-apekto sa mga reflexes mo pag nagda-drive ka dahil may sumasakit-sakit, kung nawala na yung epekto ng local, mas maganda wag na lang din. Oo, para sigurado safe siya. Opo. Sa tingin po ninyo, doktora, sapat na po ba ang kaalaman ng publiko dito po sa papel sa iyong pagiging anesthesiologist sa mga operasyon? Sa tingin po ba ninyo, mga pasyente na handle po ninyo, alam na nila the important role ninyo, hindi lang yung sa surgeon? Sa tingin ko, hindi pa po ganun kasapat. Kasi madalas ang tanong sa amin, Dok, kayo po ba yung magpapalakas sa loob ko? Matutulog ba ako habang buhay? Kaya kailangan itaas pa ang kamalayan na ang anesthesiologist ay hindi lang pagpatulog. Kami ay critical doctors din na maraming binabantayan. Kasama din po kayo, di ba, sa mga nasa critical? Kasi doon ko lang kayo na, kumbaga, nalaman na hindi lang kayo pag sa loob ng operating room. Kapag ang pasyente nasa critical area, like sa ICU, CCU, nandun pa rin kayo nandun kayo nakamonitor. Yes po. Ang pagmamonitor sa pasyente, hindi lang sa loob ng OR, kaya binabantayan na po namin yan bago pa yung procedure, habang ongoing yung procedure, sa pagkatapos. Naka-onboard pa rin po yung anesthesiologist. So talagang kaya lang dito talaga sa atin, hindi, karamihan, hindi nila tinatanong lagi kapag sila ay mag-undergo ng isang procedure. Yun ang, kumbaga, yan ang nakikita ko na parang yun ang kulang sa kaalaman. Yes po. Ang nakikita kasi nila, or madalas hindi nakikita, background lang. At ang alam lang na majority is, yun po, nagpapatulog lang ang anesthesiologist. Kaya hindi nila masyadong kinikilala. Ang main na nakikilala nila yung mga nakaharap sa kanila nasa clinic. Kasi ito sa inyo, pagka nakahiga na doon kapag nasa OR na, nakahiga lang sandali, tapos after few minutes, knockdown na. So, medyo hindi na talaga kayo naalala ng pasyente. Tapos sa doktora, sa mga takot sa mag-undergo ng major surgery, kasi takot talaga sila
sa yung bagay yung hiwa. So, di ba sa panahon ngayon, doktora, kapag after the major surgery, pag sila inapunta na sa private room nila, di ba sa ngayon, yung continuous yung pagbibigay ng pain reliever na sa isang machine na lang, kumbaga naka-schedule na siya, o yung iba kailangan as needed lang, tatawag lang nurse na, ay masakit na, tapos tatawag na ang residents po sa inyo. Depende pa rin po yun. Kasi after procedure, magbibigay kami ng mga gamot na sa tingin namin akma para sa pasyente. Doon namin tinitingnan kung mataas ba yung pain tolerance niya or mababa pa. So meron yung mga round the clock kasi ang pinakamasakit na part after operation is yung mga first 2 days. Hindi siya yung parang anesthesia na walang-walang mararamdaman. So kailangan talaga meron mga gamot para yung pain score na tinatawag natin sa pasyente, halos yung pinaka-posible na nakangiti pa rin siya. So hindi niya nararamdaman. So meron yung round the clock na tinatawag, tuloy-tuloy. Tapos meron yung kunyari gumalaw siya, umubo, sobrang sakit. Ayun, may rescue dose na ibibigay. Yung iba naman para hindi tumaas yung blood pressure, controlled talaga dahil sa sobrang laki ng operasyon. Ayun, merong drip na nilalagay para tuloy-tuloy yung mga pain relievers sa swero. At meron din yung sa regional anesthesia, binibigay na depende sa timing o interval sa likod din na daan. Ayun, sa mga epidural. Doktora, normal lang ba na sinasabi mga karamihan na nagiging forgetful daw sila after daw nila ma-undergo ng operation, na nalagyan ng anesthesia, kaya nagiging makakalimutin? Merong mga research at studies kasi yan ang unang tinatanong nila sa anesthesia. Pero hindi naman po. Siguro dati na siyang gano'n. Kung ano yung baseline niya, yun na yun. Ang na hindi naaalala sa anesthesia is yung duration ng gamot. So kung nagbigay ng gamot para hindi maalala, saka nagpakalma sa pasyente, depende sa tagal na ng gamot sa system ng pasyente. So ano yan, naka-time din yan at nakikita ng anesthesiologist kung gaano katagal. So pag wala na yung gamot na yun sa system, sa katawan ng tao, okay na yung recovery. At kung sinasabi nilang nagiging makalimutin after, may mga iba na yan. Ibang reasons Kasi na iba, yan. meron akong kaibigan, sabi niya kasi meron daw siyang 5 anak. So naka-5 anesthesia daw siya. Kaya nagiging siya, malilimutin daw. Sabi ko talaga, nag-undergo din ako ng anesthesia pero di ba ako ganyan Yun din ang isa sa anesthesia eh. Madaling pagbintangan kung nagiging kalimutin. Anesthesia yan. Pero hindi Oo, siya. di ba? Naririnig mo yan, doktora, di ba? Kasi pag ang reason out nila, kasi na-anesthesia ako noon kaya nagiging makakalimutin ako. Hindi siya. Kung ano Hindi yung yan totoo. baseline. Opo. May research na rin patungkol dyan. Yes po, doktora, ano ang iyong mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayon at lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon? Well, sa mga kabataan, kung gusto nyong tahimik pero makapangyarihan na paraan na paglilingkod sa kapwa, yan, anesthesiology ang para sa inyo. So para sa lahat, hindi kami laging nasa spotlight, pero kami ang bantay ng buhay. So sa mga estudyante dyan, mag-aral kayo ng mabuti, panatilihin na nandyan pa rin yung compassion, willingness to serve, at huwag matakot sa mga mahihirap na specialty. Dahil sa larangan na to, sa specialty na to, ang bawat gising ng pasyente ay panalo. Doktora, may isang pahabol. Yung pagiging doktor ba, lalo na sa inyo, sa babae,
Hindi pa talaga pwede kayo muna mag-asawa? Kailangan tapusin nyo lahat-lahat? Hindi naman po, ano siya eh, clear-cut rule. Depende pa rin po. Oo, kasi Yun karamihan nga, sabi pero niya, hindi sila pwede pa rin mag-asawa kasi kailangan daw tapusin lahat hanggang makapag-specialty, hanggang sa, yung sinabi mo, 15 years. Kadalasan, nasa 30 plus na sila. yes po, 30s, 40s, kasi matagal na pag-aaral po talaga yan. Pero depende na po yun sa medical student kung paano niya magagawa ang kanyang work-life balance. Mm-mm. Kasi kung ano naman, meant to be na may na-meet ka na para sa'yo, then okay naman po yun. Pero kung sakali naman yung estudyante na yon mahirap ang focus, talagang isa lang yung ginagawa lagi, edi siguro Mm. after na lang yun. Pero yung, Oo. ah, kung ano yung dapat lalo na sa babae after, mahirap sabihin yun kasi lahat naman talaga after 30s usually makaka-establish. Depende kung anong Oo. specialty. Yan po. Maraming salamat po, Doktora, sa oras na ibinigay mo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Sa likod Okay. ng bawat matagumpay na operasyon ay may mga tahimik na bayani. At isa na rito ang ating mga anesthesiologists. Hindi man sila lagi nakikita, pero sila ay tunay na mahalaga. Nawa ay mas kumbaga naintindihan na ninyo yung tungkol sa papel nila sa larangan ng medisina. At baka may ma-inspire po kayo na baka gusto din ninyo kasi sa lalo na sa mga nag-pre-med na tapos pipili na sila kung anong gusto nilang kung anong klase ng specialty. So dito, kaya kasama natin si Dr. Ana Rachel Lastique. Sa nakita ko po talaga sa kanya yung yung ano niya, focus. Tapos yung concern, number one, yung concern. Yung talagang tinitignan niya yung pasyente, binabantayan niya. Kapag nakita niya na nasa critical pa yung pasyente, hindi talaga bibitawan ni doktora. Talagang nandun siya all throughout. And then ako mismo, nakita ko yung pasyente na doon time nung nasa critical. Alam mo, nung pumasok si Doktora Lastique, talagang talagang nakaroon ng lakas. Kumbaga nakaroon ng pag-asa yung pasyente dahil nandun si doktora, nakabulong sa kanya. O ito meron akong gagawin sa iyo steady ka lang Tapos tapos nung nagtatanong ang pasyente sa kanya, ano na ba ang mga kalagayan ko? Ano ba mga ginagawa sa akin? Bakit ang dami-dami nakakabit? Kasi kapag nasa ICU, parang Christmas tree Ang dami nakalagay, di ba? So, si doktora, hindi isa-isa niya, ini-explain niya sa pasyente. Para yung pasyente, aware at alam ng pasyente anong ginagawa sa kanya. At nung nakita namin, yung pag-handle po ni doktor, kaya nakwento po niya sa akin na yung sa pasyente yung pasyente nga mismo, ang gustong lumaban, at ngayon yung 84 years old, yun nakalabas na yan sa ospital, pero ang tagal niya sa ospital. Pero dahil po ang doktor na napili po ninyo ay nasa puso ang serbisyo niya, madugtungan kumbaga yung pasyente makapag-recover, yung makauwi sa bahay niya, yung maging normal na siya. Hindi naman yun na yung sabihin natin kung lumabas siya naka-NGT pa rin. Pero I mean, yung na siya, yung awake na, yung nakakausap na niya pamilya niya, yung nakakakain na rin siya, pero naka-NGT siya is for emergency. Yung ganun, yung naikwento sa akin ni doktora, na super happy daw siya nung nakita daw niya yung pasyente na nakapag-recover. At yung pasyente naman kinikwento ko po sa inyo, nung time na very critical siya, ganun din, yung nakita ko po, yung focus ginagawa ni doktora, yung pasyente nakauwi na at actually nga nakapag-abroad na rin. Yung parang nakita natin na talaga sabi ko, ay nako,
nasa ang kamay natin. Nasa kamay pa rin. Aside from yung attending doctors mo, yung anesthesiologist ay napaka-importante din po. Kaya, at samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:13 na umaga, kautiyang sabsahon saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, at papasalan ko ng isang mahalagang balita. Back to DWBL Studio. Health and Travel.